Ayan mga farmers, yung ating sapa ilog sa Tagalog. Ayan, malaking ilog po ito mga farmers. Dito natin ilalagay yung ating gagamiting tubig. Dito tayo kukuha ng tubig mga farmers para sa ating farm, sa ating mga taniman. So ayan po yung ating rampam. Yan, nabili ko itong rampam na ito mga ka-farmers. Is 15K, 15,000 po ito. Yan. So yan po yung ating install na rampam. So dito natin install mga ka-farmers. Linisan lang natin dito para dito natin ilagay. Ito yung tubo na gamitin natin mga ka-farmers. Yan, nakaready na po yung tubo. So pag-install na lang po ang kulang nito. So dito yung tubig na ito sa sapa, dito namin kukuhain yung source para i-supply natin doon sa mga taniman mga ka-farmers. Yan. Malaking ilog po ito. Bumabaha dati mga ka-farmers, dito kami naliligo, dito kami lumalaki. Hindi ko pa nalalaman yung mga technology. Dito kami sa sapa pupunta. Mga 100 meters galing dito sa sapa papuntang bahay namin. Ganun yung aming senaryo noon na bata pa kami, nag-aaral kami. Sa umaga may ligo kami, punta kami sa sapa para kasi wala namang ibang lingon, walang balon. May balon pero mas malayo pa sa sapa. Kaya dito lang kami sa sapa naliligo dati mga farmers. Yan. Itong sapang ito. Ito may maliit na balon dito mga ka-farmers. May tubod kasi. Spring sa English. Dito sa gitna ng sapa. Kaya nilagyan ng konting semento ng aking magulang para maging balon. Para dito naman, dito kami dati mga ka-farmers, dito kami nagigib ng inumin. Pero sa ngayon hindi na mga ka-farmers, dahil may tubig na sa bahay. Nagawa na natin ang paraan yung pinapakita ko sa inyo unang video natin. Ayan po mga ka-farmers. Yan. Pupapakita ko sa inyo yung palayan dito. May palayan dito mga ka-farmers. Sa ditong bandang dito. At may mga palaisdaan din. Yan yung mga hose mga ka-farmers gagamitin natin. Ito yung palayan. Wala na ng tubig yung palayan. Hindi na gaano na supplyan ng tubig. Dahil spring lang po yung nagsusupply ng tubig o sa tubod yun sa malayo mga ka-farmers doon. Nilagyan ng hose at saka pinunta dito sa palayan para maging source ng mga palay. Pero kahit mainit mga ka-farmers, sobrang init, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos dahil may tubig naman pagkukuhaan. May spring po doon na walang tigil. Spring yung kinuhaan natin, yung napakita ko sa inyo ng video, yun yung spring na yung sinasabi ko. Yan, pispan mga ka-farmers. Ngayon, so tingnan natin yung hose doon. May hose doon mga ka-farmers na
galing doon sa balon, sa tubod o spring. Tingnan natin yung agos ng tubig. Ang disadvantage lang kasi sa lugar na ito mga ka-farmers is parang sa Bisaya is taya. Ay mga yan ko lang kung anong tawag sa Tagalog, kalawang ba yun sa tubig, kaya sinasala lang namin. Pero sa tagal naming ginagamit ito mga ka-farmers, hindi naman kami nagkaroon ng diarrhea o ganun. Wala namang naglilibang, wala namang sumama yung katawan kahit ganun yung tubig. Yan po mga ka-farmers. So ito po dito po nagsusupply ng tubig yung palayan na ito mga ka-farmers. Yan yung maliit na palayan nito, yung apat na luwang, or sa Bisaya luwang. Yun ko lang kung anong tawag sa Tagalog mga ka-farmers, hindi ko alam tawag sa Tagalog. Ayan po yung agos niya. Ayan po mga ka-farmers. O galing yung tubig na yon, galing doon sa malayo. Doon pinapunta dito mga ka-farmers, pinadaan sa hose. So paraan lang yung ating paraan lang po yung mga ka-farmers para magkaroon tayo ng kabuhayan. Hindi tayo mahirapan ng pagsasaka. Yan. So yan po mga ka-farmers. Sana po masuportahan yung aking channel mga ka-farmers. Kaya nag-umpisa pa akong nag-channel, nag-YouTube. Sana po matulungan nyo ako mga ka-farmers. Subscribe ko kayo sa aming channel, Farmers. Limang Buod Farmers po yung ating channel mga ka-farmer. Ayan po. O ito yung bundok mga ka-farmers na tinatawag na Limang Buod. Kung titingnan yon, maraming pumupunta doon sa itaas. Tumitingin dahil overlooking po doon sa itaas mga ka-farmers. Yan po yung lima. Kaya tinatawag na Limang Buod. Kasi lima po yung buod doon. O bundok sa Tagalog. Buod kasi sa Bisaya mga ka-farmers. Ayan. Yun lang po mga ka-farmers. Maraming salamat po sa panonood ng aking channel.